Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dalawang buwan mahigit pa naman bago ang kabuanan ko. Hindi ka kasi bumibisita sa mansyon. Akala ko nga doon ka uuwi kapag na-discharge ka. Naghanda pa naman kami para sana sa pagbabalik mo. Pero dumiretso ka pala sa kondo mo. So, what do you want to tell me? Tiningnan ni Carmela ang kabuuan ni Ruel. Payat pa rin naman ito pero hindi na kagaya noong nasa ospital siya na sobrang payat talaga. Napansin ni Ruel ang titig ni Carmela sa kanya na para bang pinag-aaralan nito ang katawan niya. Gusto lang sana kitang kamustahin personally. Don't worry about me. I'm already fine. Hindi pa man gaya ng dati ang katawan ko pero may babalik ko rin yun. Okay ka lang ba? Sira ulo ka talaga. Buntis ka pala. May death threat ka na nga kung saan-saan ka pa pumupunta nang wala man lang kasama. Mabuti naman at walang nangyari sa baby mo. Tumango lang naman si Carmela. Paano niya pasasalamatan ang kabaitan ni Ruel sa kanya? Si Ruel itong napuruhan pero siya pa rin ang iniisip ni Ruel. Okay naman siya. Kumapit naman siya kahit na ang daming nangyari. Napangiti naman si Ruel. She's like you. Maraming pinagdaanan pero kumakapit at lumalaban pa rin. He's he. Pagtatama ni Carmela, bahagya na lang natawa si Ruel. Ang gagong yun, mukhang balak niyang paramihin ang lahi ng festeho ha. Kung sa bagay, wala namang lugi dahil maganda at gwapong kambal niyo. Hindi rin maganda ang only child, kaya siguro balak ni Idam na magparami dahil only child lang naman siya. Yeah, yun ang ayaw ni Idam, ang lumaki ang kambal na wala man lang kapatid. Ikaw, kailan mo babalak maghanap ng dawan mo? Kumain naman na muna si Ruel ng mga in-order nila bago niya sinagot si Carmela. Kumain ka muna, baka nagugutom ng baby mo. Baka ko pang bugbugin ng asawa mo kapag nalaman niyang ginutom kita. Ani ni Ruel kaya kumain na rin muna si Carmela. Ang sabi mo sa akin na ipaghahanap mo ko, hindi ba? May mai-recommend ka na ba sa akin? Dagdag niya. Nilunok muna ni Carmela ang laman ng bibig niya bago siya sumagot. Ipaghahanap kita, mamili ka na lang basta kapag may nahanap na ako. Siputin mo sila sa mga blind date niyo ha. Natawa na lang si Ruel. Dahil nagbibiro lang naman siya, ayaw niya madaliin ang paghahanap ng dawan niya. Huwag mo kong alalahanin, mag-focus ka lang sa pagbubuntis mo. Kaya ko namang maghanap ng babaeng para sa akin. Kuya lang ang pinunta mo dito, don't waste your time. Kung nagigilty ka pa rin dahil sa nangyari sa akin, look at me now. Okay naman na ako, hindi mo na kailangan mag-alala at mag-guilty. Uulitin ko, ginusto ko ang nangyari. Kung hindi ko pala ginawang iharang ang sasakyan ko sa'yo, 2 tao pa lang pwedeng mawala. Oo, ayaw ko kay Idam at ayaw kong gamitin ang mga mahal niya sa buhay para makaganti ako sa kanya. Para lang makita ko siya na miserable at nasasaktan. I'm perfectly fine, Carmela. Babalik ako sa mansyon pero hindi muna ngayon. Unahin mo muna ang sarili mo at ang mga anak mo. Masaya akong okay ka na. Masaya akong malamang malaya ka na. I'm really so happy for you. Lalo na't nasa kulungan ng mga taong nagkasala sa'yo. Sinserong saad ni Ruel. Hindi pa rin alam ni Carmela kung anong kabaitan bang ginawa niya para mapalibutan siya ng mga taong totoong may care sa kanya ngayon. Bahagyang ngumiti si Carmela sa kanya sinalubong ang mga mata ni Ruel. Thank you so much. Matamis ding ngumiti si Ruel saka siya muling kumain. Ubusin mo na yung pagkain mo't ihahatid na kita pagkatapos. Pahiram ako minsan ng mga pamangkin ko ha. Kung hindi naman magagalit sa Idam. Oo naman, masaya rin silang makilala ka ng lubos. Bisita ka sa mansyon minsan, banding lang with your niece. Tumango si Ruel. Sure will do. Matapos ng pag-uusap nilang dalawa, inihatid na ni Ruel si Carmela. Siya nga pala, kailan mo babalak bumalik sa company? Tanong ni Carmela habang nasa biyahe sila. Hindi ko pa alam. Sa ngayon gusto ko na munang mag-focus sa sarili ko. 6 na buwan din ang nawala sa akin. Asawa mo na munang bahala sa kumpanya pero kapag nakabalik na ako, sisiguraduhin kong makukuha kong posisyon na CEO. Nagkibit-balikat lang naman si Carmela habang diretsong nakatingin sa daan. If that is what you want, then get it. Tanging sagot ni Carmela. Lumipas pang 2 linggo bago naisipan ni Ruel na bumalik ng kumpanya. Panay ang bati at yuko ng mga empleyadong nakakasalubong niya. Blanko lang naman ang mukha niya. Patungo na sana siya sa office niya nang makita niya si Idam na nagmamadaling naglalakad na para bang may hinahabol. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa may bigla na lang sinuntok ang pinsan niya. Pinanood ni Ruel ang pag-aaway ni Idam sa isang lalaking hindi kilala ni Ruel.
You asshole. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nagsabotage sa pag-present ko ng presentation sa mga big client ng kumpanya? Nagpadala ka ng fake letter sa kanila para baguhin ang meeting place. Para ikaw ang makipagkita sa kanila. Gago ka. Sinisira mo talaga lahat ng plano ko. Rinig na rinig ni Ruel ang galit ng pinsan niya. Napakunot na lang ang noon niya kung sino ang kaaway ng pinsan niya. Parang dati silang dalawa lang ang nag-aaway pero ngayon may pumalit pala sa pwesto niya. Tumayo naman si Marky at sinuntok din si Adam. Kasalanan ko pa ba kung nakuha kong kontrata? Nagustuhan naman nila ang presentation ko. Kaya ano pa ba ang kinagagalit mo? Sagot din ni Marky. You jerk, I will kill you. Nang gagalaiting sigaw ni Adam. Napapailing na lang si Ruel habang pinapanood ang mga to. Inawat naman na sila ng ibang mga empleyado pero nagpupumiglas pa rin si Adam. Gusto niyang basagin ang mukha ni Marky. Nang maawat ng dalaway umalis na si Ruel saka siya nagtungo sa office niya. Napapangisi at napapailing na lang siya. Maiksi pa rin talaga ang pasensya ng pinsan niya. Nagkaroon sila ng meeting para sa announcement ni chairman sa pagbabalik ni Ruel. Tahimik lang si Adam na nasa gilid habang nakatuon ang paningin sa ballpen niyang nilalaro na naman niya. Napapataas naman ang kilay ni Marky. Hindi niya talaga gusto ang mga festeho. Pero kailangan niyang tiisin na pakasamahan ng mga to. Nang matapos ang meeting nila, ay akma na sanang aalis si Adam na magsalita si chairman. I need to talk to you, Adam. Maiwan ka dito. Mautoridad na saad ni chairman. Napapaikot na lang ng mga mata si Adam pero wala siyang nagawa kung hindi ang maupo ulit. Sakay na uupuan niya, tinintay nilang makalabas lahat ng mga board of directors. Nagpaiwan din si Ruel kahit na hindi naman siya tinawag ni chairman. What is that? Bakit init ng ulong pinairal mo? Ano tong kumakalat sa kumpanya na nag-away kay ni Marky? Hindi mo ba kayang kontrolin ang galit mo? Diretsong wika ni chairman. I did my best, chairman, pero sinasagad niyang pasensya ko. Yun na nga, sinasadya niyang gawin na isnisin ka. Para bumigay ka naman, parehong para sa kumpanya lang din naman ang ginagawa niyo. Yung client na mga nakausap niya sa kumpanya din natin mapupunta. Bakit kailangan mo pang makipag-away? Look at you, your wife is pregnant. Ano paliwanag ang sasabihin mo sa kanya kapag nakita niyang basag sa labi mo? Akala ko ba nakikinig ka sa kanya, pero bakit nandilim ang paningin mo nang makita mo si Marky? Paniner mo ni chairman kay Adam. Seryoso lang namang nakikinig si Ruel, hindi siya makaramdam ng satisfaction ng paggalitan ni chairman ng pinsan niya which is weird for him. Dahil sa tuwing pinapagalitan si Adam, kasiyahan niya yon. What do you want me to do then, chairman? Hayaan na lang na ganun ang gawin niya? Then talk to him. Inis na nagulong ni Adam ang buhok niya saka siya napahilamos sa mukha niya. Sa tingin niyo ba gagana yon? We're not that close, chairman. At kahit nagawin kung gusto niyo, sa tingin niyo ba titigil pa rin siya sa mga ginagawa niya? Sa tingin niyo ba titigil siya na buwisitin ako at sirain lahat ng mga ginagawa ko? I am doing what best for this company. Kung magpapatuloy ang kagaguhan ng lalaking yun at ang pagkakampi niyo sa kanya, habang ako ang sinesermonan niyo, bibilin ko na lang ang kumpanya niyo para hindi ko na kailangan makipagkompetensya kung kanino man. Seryosong saad ni Adam. Hilaw namang natawa si chairman. Paano mabibili ng apo niyang kumpanya? Gayong isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Nanatiling seryosong mukha ni Ruel. Sa tinig ng pinsan niya, alam niyang hindi ito nagbibiro. At paano mo naman gagawin yon? Singit na ni Ruel kaya nilingon siya ni Adam. Do you think you can do that? Ani naman ni chairman, hindi naniniwala siya kayang gawin ng kanyang apo. Gumisi lang naman si Adam. Sa tingin niyo ba susugod ako sa isang gyera na walang dalang kahit na anong sandata? Kung sa bagay, you know me as a jerk. You're useless grandson. Huwag niyo akong itulak na gawin ng isang bagay na hindi niyo magugustuhan. Ani at lumabas na ng conference room. Sinundan ni Ruel ng tingin si Adam habang si chairman naman ay napapailing na lang sa sinabi ng apo niya. Huwag niyong malitin ang kayang gawin ni Adam, chairman. Kung sa tingin niyo kilala niyo na si Adam, doon kayo nagkakamali. Baka nakakalimutan niyo sa loob ng 5 taon. Hindi niyo siya nakausap. Hindi niyo alam kung anong mga ginawa niya, kung anong naging buhay niya. Siguro nababalitaan niyo yung pagiging gago niya, but how about the other side? Hindi ko siya kinakampihan, chairman. Alam niyo hindi kami close ng pinsan kong yan, pero sa tingin ko, he's not joking on what he said. He's fucking serious at yun ang huwag niyong baliwalain. Wika pa ni Ruel sa kanya tinignan si chairman na salubong ng mga kilay na nakatingin sa kanya.
Tumayo na rin si Ruel saka siya umalis. Seryoso na rin ang mukha ni Chairman. Tila ba nabuhusan siya ng malaking tubig sa mukha? Masyado niya ba talagang minamalitang mga apo niya? Malapit ng selection for new CEO at may mga candidate na rin kasama na doon si Idam, Ruel at Marky. Dahil sa mga angking galing din nila, lahat sila'y deserve na makuhang posisyon pero gusto ni Chairman na maging fair para walang gulo. Nahihirapan din siyang mamili lalo na't dalawang apo niya ang candidate. Napahilot na lang si Chairman sa sentido niya. Masyado na ba siyang tumatanda? Bata pa rin ba ang tingin niya sa mga apo niya? Pero sa sinabi ni Ruel, para bang sinampal siya na katotohanan na hindi na batang mga apo niya. Hindi niya na kayang kontrolin ng mga to. May mga sarili na silang isip at kaya na magdesisyon para sa sarili nila. Napabuntong hininga na lang si Chairman saka siya naupo dahil para bang nangihinang mga tuhod niya. Samantala naman naglalakad na si Ruel papunta ng office niya nang makasalubong niya si Marky. Napataas ang kilay ni Ruel dahil hindi niya gustong paraan ang pagtingin ni Marky sa kanya. Ikaw palang pinsan ng kumag na si Adam. Balita ko hindi kayo magkasundong dalawa. Pareho tayo. Siguro naman ay isa lang ang ayaw natin sa kanya, hindi ba? Napangisi si Ruel sa kanya diretsong tiningnan sa mga mata si Marky. Gusto mo kong maging minions mo? Anong tingin mo sa akin? Isang mahinang nilalang na kaya mong kontrolin? Hindi ibig sabihin na hindi ko gusto o kasundo ang pinsan ko ay kakampi na ako sa'yo. Para pagtulungan siya, hindi ako ganong klase ng tao. Maghanap ka ng magiging kakampi mo sa pang-aaway kay Adam. Huwag mo na akong idamay pa sa away niyong dalawa. Wala akong pakialam sa kung anong alitan ninyo. Hilaw namang natawa si Marky sa kasameryosong mukha niya. Hindi niya nagustuhan ang mga lumalabas sa bibig ni Ruel. May tabas din palang dila mo. Pareho lang pala kayong ugok ng pinsan mo. Seryoso ng saad ni Marky. Ginitian naman siya ni Ruel, ngiting ng aasar. Now you know, umalis ka sa daraanan ko, paharang-harang ka. Binangga ni Ruel si Marky nang hindi to kaagad gumilid. Ilaw na lang na natawa si Marky sa kanya nilingon si Ruel na dere-derecho na naglakad palayo. Hintayin niyo lang. Wala sa inyong dalawang hihirang na magiging CEO. Nagmamayabang na wika ni Marky saka to umalis. Inis pa niya sinipa ang sahig dahil sa mga natanggap niyang salita mula kay Ruel. Nang matapos ang araw na yon, ay umuwi na si Adam. Naigarahin niya ng sasakyan niya pero hindi pa rin siya bumababa. Tinitignan niya ang sugat sa gilid ng labi niya. Iniisip niya kung paano niya ba yon itatago sa asawa niya pero kahit na anong isipin niya. Wala siyang maisip para maitago yun. Napabuntong hininga na lang siya. Kailangan niya talagang tanggapin ang galit sa kanya ng asawa niya. Sana lang hindi siya magalit sa akin ng sobra. She's pregnant, you fool Adam. Usal ni Adam sa sarili niya. Ayaw niya bigyan ng sakit ng ulo o problema ang asawa niya pero hindi niya nakontrol ang galit niya kanina. Pagpasok niya ng sala ay napansin niya kaagad si Carmela at ang kambal nila na natutulog sa binili nilang playpen. Hapon na pero mahimbing pa rin natutulog ang mga to. Naiintindihan naman ni Adam dahil buntis ang asawa niya. Simula nang mabuntis ito ay naging antukin na ito at mabilis mapagod. Hinayaan na muna ni Adam na matulog ang mag-iina niya. Dumiretso pa siya sa kwarto para mag-shower at magbihis. Pagbaba niya ng kwarto ay natutulog pa rin ang mag-iina niya kaya nagtungo siya ng kusina para ipagluto ng pagkain ng asawa niya. Mom, tawag ni Adam sa kanyang ina na nagluluto sa kusina. Palagi ring nagluluto si Maria ng mga pagkain nila lalo na kay Carmela. Palagi niyang pinagluluto ng masustansyang pagkain ng buntis niyang manugang. Nagmeryenda ng mga bata si Carmela? Tanong niya. Oo naman, huwag ka mag-alala dahil hindi ko pababayaan ang mga apo ko. At ang manugang ko, pinagluto ko sila ng lasagna at spaghetti kanina. Napatango-tango naman sa Adam. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang ina para tingnan at alagaan ang mag-iina niya. Tulungan na kita, anas ni Adam sa kanyang ina. Silang dalawa nang nagluto ng hapunan nila kahit na may mga cooker sila. Gusto nilang makasiguro na malinis talaga ang kakainin ng pamilya nila. Nang magising si Carmela ay pinuntahan na siya ni Adam. Nagsalubong kaagad ang mga kilay ni Carmela na makita niya sugat sa gilid ng labi ng asawa niya. Iniwas kaagad ni Adam ang paningin niya, hindi niya magawang salubungin ang mga tingin ni Carmela sa kanya. Hinawakan ni Carmela ang gilid ng labi ni Adam. Anong nangyari dito? Huwag mong sabihin sa akin na nadapa ka dahil hindi ko paniniwalaan ang excuse mong yan. Love naman, wala akong sinasabi. I'm sorry, I tried my best to control my anger. Pero lumampas sinagad ng Marky na yon.
I'm really sorry. I really did my best. Please believe me. Tila batang nagsusumbong na sagot ni Idam. Napabuntong hininga na lang si Carmela dahil kilala niya naman ang asawa niya. Sinusubukan naman na talaga nitong pahabain ang pasensya niya. I'm not mad. Alam ko namang hindi ka papasok sa isang gulo kung hindi ka nila ginalit. Ano bang dahilan at nauwi kayo sa pagsusuntukan? Naghintay ako ng 2 oras sa meeting place namin ng mga big clients ng kumpanya. Nalaman ko na lang na sinabotahe pala ako ni Marky. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang information ng mga clients ko para mapadalhan ng mga to ng fake letter na iniba kong meeting place. Akala ng mga clients ko na hindi ko sila sinipot kaya si Marky ang nakipag-close ng deals sa kanila. Gusto ko naman sana talaga siyang kausapin ng mahinahon pero nang makita ko yung pagmumukha niya at kung ano-ano pang lumalabas sa bibig niya, hindi ko na napigilan yung sarili ko kaya nauwi kami sa suntukan. I'm really sorry, love. Pagkakwento niya at paghingi ng paumanhin, ayaw niya magtaas ng boses si Carmela. Lalo na't minsan na tumataas ang BP nito kahit na hindi nagagalit. Napatango-tango na lang si Carmela. May dahilan naman kung bakit nakipag-away ng asawa niya. Bahagyang ngumiti si Carmela para iparamdam kay Idam na hindi siya galit. Nakahinga naman ng maluwag si Idam. I'm sorry. Susubukan ko pang kontrolin ang galit ko. But I can't really promise it. You know me, nagtitimping muna ako bago sumabog ang galit ko. Tumango naman si Carmela. I know but please, do your best to control your anger. Hindi solusyon ng pakikipagbasag ulo. Tila bata namang tumango si Idam. I will, sagot ni Idam sa kanya hinalikan sa noong asawa niya at niyakap ito. Nang matapos ang dinner nila ay pumasok na sila sa kwarto nila. Pareho pa silang hindi inaanto kaya nanood na lang sila ng movie. Panay naman ang tayo ni Carmela para magtungo na CR. Napapadalas ng pag-ihi niya. Gusto mo bang bilhan kita ng portable toilet para ilagay ko na lang dito sa gilid ng higaan natin? Para hindi ka na pumapasok sa CR. Napaisip naman si Carmela, bakit hindi niya naisip yon? Lalo na't malaki ng tiyan niya. Madalas na rin siyang bumabangon para umihi. Sige para mabilis ako makaihi. Napapadalas ng pag-ihi mo, normal lang ba yan? Nag-aalalang tanong ni Idam dahil pansin niyang kaiihi lang ni Carmela tapos halos wala pang 5 minuto, iihi na naman siya. Normal lang naman to, lalo na't matako naman ako sa tubig. Napatango na lang si Idam, kung may nararamdaman ka sabihin mo kaagad sa akin ha, para maiputa kita kaagad sa obi mo. Ngumiti at tumango naman si Carmela. Tumabi na si Carmela kay Idam, sumandal siya sa headdress at ginawang una ng braso ni Idam. Pinagpatuloy nilang panunood nila pero hindi namalayan ni Carmela na nakatulog na siya. Nang biglang mahulog ang kamay ni Carmela, ay doon palang napansin ni Idam na tulog ng asawa niya. Dahan-dahan niyang pinahiga ng maayos si Carmela saka itinabi ang projector na ginamit nila para manood. Tinabihan niya na rin ito at natulog na sila.